Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol sa isang grupo ng magkakaibigan na naglaro ng isang kakaibang online game na tinawag na Huling Taya. Habang nagiging mas intense ang laro, nagsimulang lumitaw ang mga hindi maipaliwanag na figura at naglaho ang mga kaibigan isa-isa. Ano nga ba ang lihim sa likod ng laro at sino ang magiging huling taya? Tara, samahan niyo ako sa nakakakilabot na kwento ni Carol at ng kanyang mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Salamat po sa inyong oras at interes na pakinggan ang aking kwento. Ako po si Carol. Nakatira kami sa isang tahimik na barangay dito sa Pampanga. Lumaki ako kasama ang aking mga matalik na kaibigan na sina Angelo, Fiona, Liza at James. Kahit nagkanya-kanya na kami ng landas, palagi pa rin kaming nagkikita-kita tuwing may pagkakataon. Ang kwentong ito ay nangyari noong isang gabi na nagkita-kita kami sa bahay ni Angelo para magkwentuhan at maglaro. Nasa sala kami ng bahay ni Angelo. Nagkukumpulan sa paligid ng mesa habang nakikinig sa mga kwento ni James tungkol sa kanyang bagong trabaho. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng mainit na ambiance sa gabing iyon. May bago akong larong natutunan, sabi ni Angelo. Inilabas ang kanyang laptop at ipinakita sa amin ang isang online spreadsheet. Ang tawag dito ay Huling Taya. Paano ito nilalaro? Tanong ni Fiona habang si Liza ay nagbubukas ng isang bag ng chichirya. Simple lang, sagot ni Angelo. Ilalagay ang ating mga pangalan sa spreadsheet. Bawat isa ay may 10 puntos. Ang layunin ay maging huling taong may natitirang puntos. Ang mananalo ay tatanggap ng 5,000 piso mula sa iba. Kumikislap ang mga mata ni Angelo sa excitement habang ipinaliwanag niya ang twist. Bawat pagtingin sa spreadsheet ay magbabawas ng 1 punto sa iyong numero at pwede kang magsinungaling tungkol sa iyong puntos. Naging masaya ang laro sa mga sumunod na araw. Nagkakatuwaan kami at nagsisinungaling tungkol sa aming mga puntos. Nasa 7 na lang ako, sabi ni Fiona isang araw. Ngunit alam kong maaaring hindi ito totoo. Hindi ko na matiis ang kuryosidad ko. Kaya binuksan ko ang spreadsheet. Nakita ko ang refleksyon ng isang figura na may itim na mata sa aking telepono. Agad akong tumingin sa paligid, ngunit wala akong nakita. Nanginig ako sa takot at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Baka pagod lang ako, bulong ko sa sarili ko, pero hindi maalis sa isip ko ang nakita ko. Sa gulat ko, naisip ko na baka multo ang aking nasilayan habang isinara ko ang telepono. Nangilabot ako at nagtaka kung paano ko ito ipapaliwanag sa mga kaibigan ko. Isang gabi habang nag-uusap kami sa video call, biglang lumitaw ang figura sa likod ni Liza. Nakita niyo ba yon? Tanong ni James. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bago pa man kami makasagot na wala na ang figura, nag-usap kami tungkol sa aming mga takot at pinag-isipan ang pagtigil sa laro. Bakit nga ba 5,000? Sino ang nag-set ng rules? Tanong ni Angelo nagtataka. Hindi ba bigla na lang itong laro? Tanong ni Fiona, sinusubukang alalahanin kung saan nga ba ito nagsimula. May nag-recommend ba nito sa'yo, Angelo? Naalala ko lang na nakita ko ito online, sagot ni Angelo. Pero halata sa mukha niya na hindi rin siya sigurado. May mali talaga dito. Hindi ko na gusto itong laro, sabi ni Fiona. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. May nararamdaman akong hindi maganda. Kailangan nating malaman kung saan nanggaling itong laro, sabi ko habang tinitingnan ko ang mga mata ng bawat isa sa screen. Isang gabi sinusubukan kong tawagan si Angelo, ngunit isang malamig na boses ang sumagot. Hindi na siya makakausap. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. Sino ka? Anong ginawa mo kay Angelo? Tanong ko.
Kinilabutan ako at agad na tinawagan si James. James, kailangan nating malaman kung paano ito matatapos, sabi ko. Hindi ko na rin makita si Liza, sabi ni James. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Parang nawala na sila. Gumawa ako ng matinding hakbang upang iwasan ang mga refleksyon at nakipag-ugnayan kay James gamit ang boses lamang upang hindi makita ang nakakatakot na mga imahe. James, anong gagawin natin? Hindi ko na alam kung sino ang pwede nating lapitan, sabi ko, halos umiiyak na sa takot. Subukan nating hanapin ang pinagmulan ng spreadsheet, sabi ni James. Baka may makuha tayong clue kung paano ito matatapos. Nang gabing iyon, halos hindi ako makatulog. Patuloy kong iniisip ang boses na sumagot sa tawag ko kay Angelo. Sino ba talaga ang nasa likod ng larong ito? At paano namin maililigtas ang mga kaibigan namin? Ang bawat tunog ng hangin, ang bawat kaluskos ng mga dahon parang may nagmamasid sa akin. Hindi ko na alam kung sino ang pwede kong pagkatiwalaan. Pati sarili kong refleksyon, kinatatakutan ko na. Isang araw natagpuan ko ang 5,000 piso sa tabi ng aking keyboard. Naniwala akong ako ang nanalo sa laro, pero may natitirang pagdududa sa aking isip. Bakit ako ang nanalo? Ano ang nangyari sa iba? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang pera sa aking kamay. Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Baka may mali o baka may ibang dahilan kung bakit ako ang nanalo. Pinag-iisipan ko kung titingnan ko ang spreadsheet sa huling pagkakataon upang kumpirmahin ang aking pagkapanalo at ang kapalaran ng babae na may itim na mata at ng aking mga nawawalang kaibigan. Pero natatakot ako. Paano kung may makita akong hindi ko gusto? Sa aking pag-aalinlangan, narinig ko ang boses ni Fiona sa aking isip. Carol, huwag mo nang tingnan, huwag mo nang buksan. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili. Sa kabila ng aking takot, binuksan ko ang spreadsheet at nakita ko ang aking pangalan na may natitirang 1 puntos. Sa tabi ng aking pangalan, may mensahe. Ikaw ang huling taya. Biglang lumitaw ang figura ng babae na may itim na mata sa aking harapan. Tapos na ang laro, sabi ng figura, at biglang nagdilim ang paligid ko. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, para akong lumulutang sa kawalan. Sa huling sandali, narinig ko ang mga boses ng aking mga kaibigan nagmumula sa malayo. Carol, sumama ka na sa amin. Ang mga tinig nila ay parang mga alingaw-ngaw na nagmumula sa kung saan. Sa isang iglap nawala ako at ang spreadsheet ay nanatiling bukas, naghihintay ng mga bagong pangalan na isusulat. Mga kaibigan, ang kwento ni Carol ay nagpapakita na ang pagiging curious ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat sa mga laro. Baka ikaw na ang susunod na huling taya.